Iniwan sa gitna ng malakas na bagyo, habang ang anak ay nag-aagaw buhay, habang nagpapakasasa si Eustace sa karangyaan ng bagong mansyon kasama ang kabit, si Amaranth ay dinuraan at itinapon sa putikan ng sariling biyenan. Basura ka lang sa buhay ko! Ang bawat patak ng ulan ay naging saksi sa kanyang panunumpa. Hindi na siya ang mahinang tagahabi, siya na ang kikitil sa kanilang mga pangarap. Magagawa kaya ng pag-ibig na hilumin ang pusong ginutay ng pagtataksil? Huwag kang mag-alala, Solen. Isang pirasong basahan lang si Amaranth sa buhay ko. Gagamitin ko lang ang perang naipon namin para sa ating kinabukasan. At pagkatapos, itatapon ko na siya sa kalsada kung saan siya nararapat. Hindi ko hahayaang hadlangan ng isang mahirap na tagahabi ang mga pangarap ko. Ang tinig na yon, ang tinig ni Eustace na dati ay puno ng tamis at pangako, ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng gabi. Sa kabilang dako ng manipis na dingding, nakatayo si Amaranth. Ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo. Ang bawat daliri ay may mga sugat na natatakpan lamang ng lumang tela dahil sa walang humpay na paghabi ng Inabel sa loob ng 48 oras. Hawak niya ang isang maliit na mangkok ng lugaw at ang huling tableta ng gamot na pampakalma para sa kanilang anak na si Liag. Ang batang 3 taong gulang ay kasalukuyang nahihirapan sa paghinga sa kabilang silid, naghihintay sa tanging lunas na kaya nilang bilhin. Ibinenta ni Amaranth ang huling alaala ng kanyang yumaong ina, isang gintong kwintas, upang madagdagan ng pondo para sa operasyon sa puso ni Liag. Akala niya, ang perang kinuha ni Eustace sa kanilang munting alkansya ay dinala na nito sa ospital upang magbayad ng deposito. Ngunit ang bawat salitang narinig niya mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang silid ay unti-unting bumitay sa kanyang pag-asa. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Amaranth. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Hindi siya nakasigaw. Walang luhang pumatak sa kanyang mga mata dahil tila natuyo na ang lahat ng likido sa kanyang katawan sa tindi ng shock. Naramdaman niya ang malamig na pamamanhid na nagmula sa kanyang mga talampakan paakyat sa kanyang lalamunan hanggang sa hindi na siya makalunok. Ang mangkok na hawak niya ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri. Bumagsak ito sa sahig at nagkabasag-basag, ngunit sa kanyang pandinig, ang tanging tunog na umaalingaw-ngaw ay ang malakas na tawa ni Eustace habang kausap ang ibang babae sa telepono. What was that? Ang boses ni Doña Remedios, ang kanyang biyenan, ay biglang sumulpot mula sa kanyang likuran. Ang matanda ay nakatayo doon, nakasuot ng kanyang mamahaling bestida, na tila ba hindi sila nakatira sa isang barong-barong na malapit ng gumuho. Nandyan ka pala, Amaranth. Stop acting like a martyr. Nakita mo na? My son is destined for greatness. Hindi siya para sa isang babaeng amoy isda at laging madungis ang mga kuko dahil sa pagtatrabaho. Ang sabi ni Remedios habang matalimang tingin sa mga piraso ng basag na mangkok. You are just a stepping stone, iha. Ngayong architect na si Eustace, do you really think he'll stay with you? Look at yourself in the mirror. You look like a ghost of a woman. Dahan-dahang itinaas ni Amaranth ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal para sa pamilyang ito, ay wala nang makitang anuman, kundi ang kawalan. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabi na hindi siya natulog para lamang matapos ang mga order na tela upang may pangmatrikula si Eustace, ay tila mga hibla ng sinulilid na sadyang ginupit-gupit ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Lumapit si Remedios at hinawakan ang braso ni Amaranth ng napakahigpit, sapat na upang mag-iwan ng marka sa kanyang maputlang balat. Don't you dare make a scene tonight. May mahalagang lakad si Eustace kasama si Solen. Kung ayaw mong lalong lumala ang kalagayan ng anak mo, manahimik ka at umalis sa harap ko. You are nothing but a burden to this family's reputation. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, narinig ni Amaranth ang mahinang ubo ni Liag mula sa kabilang kwarto.
Isang mahina at gurgling na tunog na tila humihingi ng saklolo. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento. Ang kanyang kaluluwa ay tila humihiwalay sa kanyang katawan habang pinagmamasdan niya si Eustace na lumabas ng silid, nakasuot ng bagong barong, mabango at nakangiti. Isang nangiting hindi para sa kanya. Ni hindi siya tiningnan ni Eustace. Nilagpasan siya nito na tila ba isa lamang siyang anino sa pader. Sa bawat hakbang ng kanyang asawa palayo, nararamdaman ni Amaranth ang pagguho ng bawat pangarap na itinahi niya sa loob ng 7 taon ng kanilang pagsasama. Naiwan siyang nakatayo sa madilim na pasilyo habang ang ulan sa labas ay nagsisimulang bumuhos ng malakas. Ang bawat patak ng tubig sa bubong na yari sa kinakalawang na yero ay tila isang malupit na palakpak para sa kanyang kabiguan. Hanggang kailan mo kayang manatiling buo kung ang mismong pundasyon ng iyong buhay ay sadyang winasak ng mga taong pinag-alayan mo ng iyong huling hininga? Ang bawat hininga ni Liag ay tila isang huling-huni ng isang ibong may bali ang pakpak na mumutla. Ang mga labi ng bata at ang kanyang munting dibdib ay mabilis na gumagalaw. Parang hirap humabol sa bawat paghinga. Nanginginig ang mga kamay ni Amaranth habang marahang hinahaplos ang noo ng anak. Liag, anak, manatili ka. Nandito si Mama. Hindi ka iiwan ni Mama. Bulong niya, kahit tila gumuho na ang sariling mundo niya. Hindi na niya pinansin ang hapdi sa kanyang mga kamay mula sa naunang kaguluhan. Sa sandaling iyon, iisa lang ang mahalaga, ang kaligtasan ng kanyang anak. Ang tanging mahalaga ay ang init ng katawan ni Liag na tila unti-unting lumalamig sa gitna ng malamig na gabi. Dali-dali siyang tumayo at hinarap si Eustace na noon ay pasakay na sa isang itim na sasakyan sa labas ng kanilang bakuran. Eustace, maawa ka. Si Liag. Hindi siya makahinga. Ang pera. Nasaan ang pera para sa deposito sa ospital? Sabi mo dinala mo na doon. Sigaw ni Amaranth. Ang kanyang boses ay napaos sa tindi ng takot. Tumigil si Eustace, ngunit hindi siya lumingon ng may pag-aalala. Sa halip, inayos niya ang kanyang kwelyo at hinarap ang asawa ng may malamig na tingin. Amaranth, sinabi ko na sa'yo, kailangan ko ang perang iyon para sa isang investment na magliligtas sa ating lahat. Isang gabi lang ito. Dalhin mo muna siya sa barangay clinic. Huwag kang masyadong madrama. Hindi mamamatay ang bata sa isang gabing paghihintay. Ang walang emosyong sagot nito. Lumabas din si Doña Remedios mula sa anino ng beranda. May hawak na payong at nakataas ang kilay. Aba, Amaranth, huwag mo namang gawing rason ang bata para pigilan ang pag-alis ng anak ko. Importante ang pupuntahan ni Eustace. Nakakahiya kay Solon kung paghihintayin natin siya dahil lang sa ubo ng anak mo. At isa pa, kung hindi ka ba naman pabaya, hindi magiging sakitin ang batang yan. Baka sa dumi ng mga tela mo, kaya nagkakaganyan si Liag. Huwag kang humarang sa gate, dadaan ang sasakyan. Sa isang marahas na pagkilos, itinulak ni Remedios si Amaranth palayo sa pinto ng sasakyan. Nadulas si Amaranth sa basang lupa, ang kanyang tuhod ay tumama sa matatalim na bato, ngunit tila wala na siyang nararamdamang pisikal na sakit. Pinanood niya ang pag-andar ng sasakyan ni Eustace. Ang pulang ilaw nito ay unti-unting naglaho sa gitna ng malakas na buhos ng ulan na tila mga latigo ng langit na humahagupit sa kanyang likuran. Patawarin mo ako, Liag. Patawarin mo si Mama. Hikbi ni Amaranth. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Binalot niya ang anak ng makapal na kumot na gawa sa inabel. Ang pinakamagandang telang hinabi niya na itinabi niya sana para sa kaarawan ng bata. Binuhat niya si Liag at lumabas sa kalsada. Ang bagyong pinatubo ay hindi nagpapakita ng awa. Ang hangin ay umuungol na tila isang gutom na hayop, binubunot ang mga puno at pinapatay ang mga ilaw sa paligid. Ang bawat hakbang ni Amaranth sa putikan ay isang pakikipagbuno sa kamatayan. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit ang init ng katawan ni Liag
Sa kanyang dibdib, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas. Sad-sad sa pagod at basang-basa, narating niya ang highway. Walang dumadaan na sasakyan. Sa gitna ng kadiliman, isang pares ng maliwanag na ilaw ang lumitaw mula sa malayo. Isang kulay pilak na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking may hawak na malaking payong. Si Attorney Leandro yon. Ang kanyang mukha ay nababalot ng seryosong ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay kakikitaan ng biglang pagkabigla nang makita ang isang babaeng tila bangkay na naglalakad sa gitna ng unos. Kandong ang isang bata. Diyos ko, miss! Anong nangyari? Sakay na, bilis! Hindi na naghintay ng sagot si Leandro. Tinulungan niya si Amaranth na makasampa sa loob ng sasakyan. Ang marangyang loob ng sasakyan ay agad na nabasa ng putik at tubig, ngunit hindi iyon alintana ng lalaki. Mabilis na nagmaneho si Leandro patungo sa pinakamalapit na ospital. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang hirap na paghinga ni Liag at ang malakas na pintig ng puso ni Amaranth na tila nakikipag-unahan sa bilis ng takbo ng sasakyan. Kumapit ka, anak. Malapit na tayo. Please, Liag. Huwag kang bibitiw. Pagsusumamo ni Amaranth habang hinahalikan ang malamig na noo ng bata. Tumingin siya sa bintana. Pinagmamasdan ang bawat ilaw ng kalsada na mabilis na lumalampas, na nalangin na sana ay mas mabilis pa rito ang pagdating ng tulong. Nang makarating sa emergency room ng ospital, agad na sumalubong ang mga nurse at kinuha si Liag mula sa kanyang mga bisig. Para bang kinuha rin ang natitirang hininga ni Amaranth nang makita ang anak na inilalagay sa isang stretcher at mabilis na ipinapasok sa loob ng puting silid. Susunod sana siya, ngunit pinigilan siya ng isang guard. Dito na lang po kayo, Mrs. Sa admission counter na lang po muna kayo para sa mga papeles, sabi ng nurse na may halong pagmamadali. Nanginig ang mga binti ni Amaranth habang papalapit sa counter. Ang bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng bakas ng putik at dugo sa malinis na sahig ng ospital. Nang humarap siya sa clerk, tila isang malaking pader ang humarang sa kanya. Mrs., kailangan po namin ng deposit para sa emergency operation ni Liag Ortega. Sabi po rito sa record, nakansela ang naunang schedule dahil sa kakulangan ng pondo. Pahayag ng clerk habang nakatitig sa screen ng computer. Ano? Pero, sabi ng asawa ko, sabi ni Eustace, dinala na niya ang pera rito kanina. Halos mawalan ng boses si Amaranth. Ang katotohanan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang pagkatao. Alam niya sa loob niya na nagsisinungaling si Eustace, ngunit ang marinig ito mula sa ospital ay isang panibagong sugat na sadyang binudburan ng asin. Wala pong record ng anumang bayad, Mrs. At may note po rito? Tumigil ang clerk at tila nag-alinlangan. May tumawag daw po kanina. Ang sabi ay, huwag na raw ituloy ang operasyon dahil ililipat ang bata sa ibang pasilidad. Ang tumawag po ay ang nakatalang head of the family, si Mr. Eustace Ortega. Nanigas si Amaranth sa kanyang kinatatayuan. Ang tunog ng mga makina sa paligid at ang ingay ng mga taong naglalakad ay tila naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mabilis na paghinga. Hindi lang siya ninakawan ng asawa, pinirmahan na rin nito ang sentensya ng kamatayan ng sarili nilang anak para lamang sa sarili nitong kapakanan. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ng clerk, ngunit hindi na nakasagot si Amaranth. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nilalamon ng madilim na butas. Eksakto namang lumapit si Attorney Leandro. Nakatatapos lang iparada ang sasakyan. Nakita niya ang pamumutla ni Amaranth at ang tila pagkawala nito sa sariling wisyo. Agad siyang humarap sa clerk at inilabas ang kanyang gold card. Iproseso niyo ang operasyon. Ngayon din, ako ang magbabayad ng lahat ng deposito at anumang kailangan. Gawin niyo ang lahat para iligtas ang bata. Mariing utos ni Leandro.
Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Tumingin si Amarant kay Leandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat na may halong labis na pagtataka. Bakit? Bakit niyo po ito ginagawa para sa amin? Hindi niyo po kami kilala. Tumingin si Leandro sa kanya nang may malalim na lungkot. Dahil alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng mahal sa buhay dahil sa kasakiman ng iba, Amarant. At hindi ko hahayaang mangyari uli iyon sa harap ko. Habang inihahanda si Liag para sa operasyon, isang doktor ang lumabas mula sa silid. Ang kanyang mukha ay balot ng pag-aalala. Attorney Leandro, Mrs. Day, may problema po tayo. Isang tawag ang natanggap ng medical director mula sa pamilya Ortega. Pinagbabawalan kaming hawakan ng bata dahil sila ang legal na may hawak ng desisyon sa pangangalaga rito. Kung itutuloy namin ito nang walang pahintulot ni Mr. Eustace o ni Doña Remedios, mawawalan kami ng lisensya. Ang pag-asang kislap sa mga mata ni Amarant ay biglang naglaho, pinalitan ng isang matinding kilabot. Ang bawat segundo ay mahalaga, ngunit ang batas at ang kapangyarihan ng mga Ortega ay tila isang malaking kadena na nakapulupot sa leeg ni Liag. Batas? Ang batas ba ay ginawa para protektahan ang mga mamatay tao na nakatago sa likod ng malinis na barong at mamahaling pabango? Ang tinig ni Amarant ay halos pabulong, ngunit punong-puno ng pait na tila lason na humahalo sa hangin ng ospital. Ang kanyang mga mata, na pagod at wala ng ilaw, ay nakatitig sa doktor na tila ba ito ang kumuha ng kanyang huling pag-asa. Sa kanyang kandungan, ang kumot na inabel na binalot niya kay Liag ay basang-basa na ng ulan at luha. Ngunit mahigpit pa rin niya itong tinatali sa kanyang dibdib. Tila ba doon nanggagaling ang tanging proteksyon ng kanyang anak laban sa kalupitan ng mundo. Isang matalim na katahimikan ang namayani sa pasilyo. Ang bawat segundo ay tila isang butil ng buhangin na dumadausdos sa kanyang mga daliri. Mabilis, hindi mapigilan, at nakakatakot. Hindi ko hahayaang mamatay ang bata dahil lamang sa isang teknikalidad, mariing sabi ni Attorney Leandro. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na tunog ng kampana na nagpabaling sa atensyon ng lahat. Doc, bilang abogado, ako ang maglalabas ng emergency petition for medical intervention. Pananagutan ko ang anumang legal na hakbang na gagawin ng mga Ortega. Gawin niyo ang operasyon, ngayon din. Tumingin ang doktor kay Leandro, pagkatapos ay kay Amarant na tila isang anino na lamang ng isang babae. Sa huli, tumango ang doktor at mabilis na naglakad pabalik sa operating room. Nang mawala ang mga puting gown sa paningin ni Amarant, tila nawalan siya ng lakas. Napasandal siya sa malamig na pader ng ospital, dahan-dahang dulas pababa hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa tindi ng emosyong hindi niya mailabas. Amarant, tumayo ka riyan, malumanay na sabi ni Leandro habang inaalok ang kanyang kamay. Ligtas na si Liag sa loob, kailangan mo ring pangalagaan ang sarili mo. Tumingala si Amarant. Bakit niyo po ginagawa ito, attorney? Wala akong pambayad sa inyo, attorney. Wala na akong kahit ano. Kahit ang perang itinabi ko para sa dugong dumadaloy sa mga ugat ng anak ko, ninakaw na ng taong tinawag kong asawa. Ang boses ni Amarant ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin, marupok, basag, at puno ng kawalan ng pag-asa. Tumingin siya sa kanyang mga palad. Ang mga kalyo sa kanyang mga daliri mula sa paghabi ng inabel ay tila mga saksi sa bawat gabing nagpuyat siya para sa isang pamilyang itinuring siyang basura. Ang bawat sugat ay tila humahapdi sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng ospital, paalala ng kanyang katangahan sa pag-ibig. Dahan-dahang umupo si Leandro sa tabi niya, pinanatili ang isang kagalang-galang na distansya. Ang amoy ng ulan at mamahaling kape ay humalo sa hangin.
Hindi ko hinihingi ang pera mo, Amaranth. Hindi lahat ng bagay sa mundong ito ay may presyo, kahit na yun ang itinuro sa'yo ng mga Ortega. Tumingin siya sa malayo. Ang kanyang panga ay nagngangalit habang inaalala ang mga dokumentong nabasa niya tungkol sa pamilyang yon. May mga tao lang talagang hindi kayang makita ang isang inang nagdurusa ng hindi gumagawa ng paraan. At ang mga taong tulad ni Eustace, sila ang dahilan kung bakit pinili kong maging abogado. Para siguraduhin ang mga katulad mo ay hindi mananatiling biktima. Nanatili silang tahimik sa loob ng mahabang oras. Ang tanging naririnig ay ang mahinang paglakad ng mga nurse sa pasilyo at ang malayo at malamlam na tunog ng mga makina mula sa loob ng operating room. Bawat minuto ay tila isang taon para kay Amaranth. Ang kanyang isipan ay bumabalik sa imahe ni Eustace na nakangiti sa sasakyan habang ang kanyang anak ay nag-aagaw buhay sa putikan. Isang matinding puot ang unti-unting sumisibol sa kanyang dibdib. Isang damdamin na bago sa kanya. Isang apoy na nagsisimulang tumupok sa kanyang takot. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor. Tinanggal nito ang kanyang maskara at huminga ng malalim. Matagumpay ang operasyon, ligtas na ang bata, ngunit kailangan niyang manatili sa ICU para sa obserbasyon. Milagro na umabot siya sa oras. Ang mga tuhod ni Amaranth ay tila naging tubig. Napahawak siya sa braso ni Leandro, ang kanyang unang pagkakataon na humawak sa isang estranghero para sa lakas. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng pumatak. Binabasa ang kanyang maruming damit. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng isang inang muling binigyan ng pagkakataong mabuhay ang kanyang anak. Salamat, Diyos ko. Salamat, bulong niya. Hindi pa tapos ang laban, Amaranth. Seryosong sabi ni Leandro habang inaalalayan siyang tumayo. Alam kong wala kang matutuluyan ngayon. Hindi ligtas na bumalik ka sa bahay ng mga Ortega. May isang lumang guest house ako sa malapit sa aking opisina. Maaari kayong manatili doon habang nagpapagaling si Liag. Doon, hindi ka nila mahahawakan. Nag-alinlangan si Amaranth. Ang kanyang pagkatao ay binuo sa pagtitiwala na nauwi sa pagkakanulo. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ni Leandro, nakita niya ang isang uri ng kalungkutan na katulad ng sa kanya. Isang lihim na sugat na tila nag-uugnay sa kanilang dalawa. Dinala siya ni Leandro sa isang tahimik na bahay na napapaligiran ng mga puno ng mangga. Pagpasok niya, ang amoy ng malinis na linen at kahoy ay tila isang yakap na matagal na niyang hindi nararamdaman. Sa isang sulok, nakita niya ang isang lumang loom, isang kagamitan sa paghahabi. Lumapit siya rito at hinawakan ang mga kahoy na bahagi. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ang pakiramdam ng sinulid sa kanyang mga daliri, ang tanging bagay na nagpaparamdam sa kanya na siya ay buhay pa. Dito ka muna, sabi ni Leandro bago ito magpaalam. Magpahinga ka. Bukas, pag-uusapan natin kung paano natin babawiin ang lahat ng kinuha nila sa'yo. Nang makaalis si Leandro, naiwan si Amaranth sa katahimikan. Kinuha niya ang basang inabel na kumot ni Liag at sinampay ito. Pinagmasdan niya ang mga pattern ng tela na tila ba sumisimbolo sa gusot-gusot niyang buhay. Sa gabing iyon, hindi siya natulog para umiyak. Natulog siya para magplano. Ngunit sa gitna ng kanyang mahimbing na tulog, isang malakas na tunog ng pagkatok ang gumising sa kanya. Hindi ito mahina. Ito ay isang agresibong paghampas sa pintuan na tila ba gustong gibain ang kanyang bagong natatanging kapayapaan. Nang sumilip siya sa bintana, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa ilalim ng ilaw ng poste, nakatayo ang isang pamilyar na itim na sasakyan. At sa labas nito, nakatayo si Eustace, may hawak na mga dokumento at isang mapait na ngiti na tila nagsasabing hindi pa siya nakakatakas. Ang bawat pagbagsak ng kamao ni Eustace sa pintuan ay tila isang mabigat na palakol na tumatama sa dibdib ni Amaranth.
Ang bawat yanig ng kahoy ay nagpapaalala sa kanya na kahit anong layo ng kanyang itakbo, ang mga anino ng kanyang nakaraan ay laging nakasunod, handang lamunin ang munting kapayapaang sinisikap niyang itahi. Dahan-dahang lumapit si Amaranth sa pintuan. Ang kanyang mga paa ay tila gawa sa tingga, mabigat at nanginginig. Nang buksan niya ang trangka, ang malamig na hangin ng madaling araw ay pumasok sa silid. Kasunod ang nakasusulasok na amoy ng alak at mamahaling pabango na pag-aari ni Eustace. Akala mo ba matataguan mo ako, Amaranth? Sa bahay pa talaga ng isang lalaki? Ang boses ni Eustace ay puno ng pangungutya. Walang bakas ng pag-aalala para sa anak na nasa ospital, walang bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip, ang hawak niyang mga papel ay iwinasiwas niya sa harap ng mukha ni Amaranth. Ano iyan? Halos pabulong na tanong ni Amaranth. Ito ang kalayaan mo, sagot ni Eustace nang may mapait na ngiti. Isang waiver, pirmahan mo ito at bibigyan kita ng sapat na pera para makabalik ka sa Ilocos at mabulok sa harap ng iyong loom. Ngunit kapalit nito, isusuko mo ang lahat ng karapatan mo kay Liag. Isusuko mo ang apelidong Ortega at hinding-hindi ka na magpapakita sa amin ni Solen. Ang bawat salita ay tila isang laso na dumadaloy sa pandinig ni Amaranth. Si Liag, anak mo siya, Eustace. Paano mo nagagawang ituring siyang parang isang piraso ng ari-arian na pwedeng ipagpalit sa pera? Anak ko siya, kaya mas mabuti sa kanya ang lumaki sa piling ko at ni Solen sa isang mansyong may aircon kaysa sa piling mong amoy pawis at mabuhay. Buhay ang buhay. Mariing sagot ni Eustace habang pilit na ipinapasok ang panulat sa kamay ni Amaranth. Huwag kang maging tanga. Wala kang pera. Wala kang abogado. At sa mata ng batas, isa ka lang mahirap na asawang walang kakayahang buhayin ang bata. Naramdaman ni Amaranth ang panginginig ng kanyang buong pagkatao. Ang takot ay unti-unting napapalitan ng isang mainit na bugso ng galit. Ngunit bago pa siya makasagot, isang kamay ang humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Maling-mali ka sa akalang wala siyang abogado. Ang boses ni Leandro ay kalmado, ngunit may talim na tila bagong hasang kutsilyo. Nakatayo siya doon, nakasuot pa rin ang kanyang suot mula kagabi. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na kuta na humaharang sa pananakot ni Eustace. Attorney Leandro, gulat na sabi ni Eustace, namutla ang kanyang mukha nang makilala ang tanyag na abogadong nasa harap niya. Mr. Ortega, ang ginagawa mo ay maituturing na coercion. At ang mga papel na yan, wala silang silbi sa harap ng korte kung nakuha mo ang pirma sa pamamagitan ng pananakot, sabi ni Leandro habang dahan-dahang kinukuha ang mga papeles mula sa kamay ni Eustace. Umalis ka na bago ko patawagan ang mga pulis para sa harassment. At tandaan mo ito, ang batang binitawan mo sa gitna ng bagyo ay hindi mo na muling mahahawakan ng ganoon kadali. Padabog na umalis si Eustace, ngunit bago sumakay sa kanyang sasakyan, lumingon siya kay Amaranth nang may kasuklam-suklam na tingin. Huwag kang kampante, Amaranth. Hindi pa tayo tapos. Sisiguraduhin kong babalik ka sa putikan. Nang mawala ang sasakyan ni Eustace, napasandal si Amaranth sa hamba ng pinto. Ang kanyang hininga ay gurgling sa kanyang lalamunan dahil sa kaba. Tumingin siya kay Leandro. Salamat. Pero totoo ang sinabi niya. Wala akong kahit ano. Paano ko siya lalabanan? Tumingin si Leandro sa direksyon ng lumang loom sa sulok ng silid. Hindi ka walang-wala, Amaranth. Mayroon kang sining na hindi nila kailanman maiintindihan. Ang Inabel ay hindi lang tela. Ito ay kwento ng tatag. Kung gusto mong mabawi ang anak mo, kailangan mong itigil ang pagiging biktima. Kailangan mong maging si Amana, ang babaeng hindi nila kayang apakan. Sa mga sumunod na araw, sa tulong ni Leandro, dinala si Amaranth sa isang maliit at liblib na baryo kung saan nakatira si Nanay Isabel, isang matandang bulag na itinuturing na huling maestro
ng sinaunang paraan ng paghahabi. Sa kabila ng kanyang kapansanan, ang mga kamay ni Nanay Isabel ay tila may sariling isip habang hinahawakan ang mga hibla ng sinulid. Ang paghahabi ay parang buhay, anak, sabi ni Nanay Isabel habang hinahaplos ang mukha ni Amaranth. Kung may naputol na sinulid, hindi mo kailangang itapon ang buong tela. Kailangan mo lang itong idugtong ng mas matibay. Ang sakit na nararamdaman mo, ihabi mo yan. Ang galit mo, gawin mong kulay. Doon, sa ilalim ng maliit na dampa, habang ang tunog ng kahoy na luom ay tila isang ritual ng pagbabago, nagsimulang magbago si Amaranth. Ang kanyang mga luha ay naging pawis, at ang kanyang pait ay naging mga obra maestra na may mga disenyong hindi pa nakikita sa buong Ilocos. Mga pattern na tila gumagalaw, nagkukwento ng bagyo, ng pagtataksil at ng muling pagkabuhay. Isang gabi, habang nagtatrabaho si Amaranth, napansin niya ang isang lumang litrato sa loob ng kahon ng mga sinulid ni Nanay Isabel. Isang larawan ng isang sanggol na may kakaibang marka sa balikat. Ang kanyang puso ay biglang kumaba nang maalala ang katulad na marka sa balikat ni Eustace. Nanay Isabel, sino ang batang ito? Tanong ni Amaranth. Ang matanda ay natigilan. Ang kanyang mga kamay ay tumigil sa paghabi. Iyan ang batang kinuha sa akin maraming taon na ang nakalilipas. Ang tunay na anak ng isang katulong na pinalit sa anak ng isang makapangyarihang donya. Ang mga hibla ng katotohanan ay nagsisimulang magdugtong-dugtong sa isipan ni Amaranth. Ang puot ni Doña Remedios, ang ambisyon ni Eustace at ang lihim ng kanilang dugo. Ang lahat ay tila isang malaking disenyo na siya lamang ang may hawak ng susi upang kalasin. Ang dumi ay dapat nililinis, Solen. At ang mga taong tulad ni Amaranth ay hindi lang dumi na madaling hugasan, kundi isang mantsa na kailangang burahin ng tuluyan sa kasaysayan ng mga Ortega. Ang tinig ni Doña Remedios ay tila isang malamig na hangin galing sa sementeryo, walang buhay at puno ng pait. Habang binibigkas niya ang mga salitang ito, dahan-dahan niyang inililigpit ang kanyang mga alahas na ginto sa loob ng isang velvet na kahon. Ang bawat piraso ay kumikinang sa ilalim ng chandelier, tila mga saksi sa kanyang mga lihim na kailanman ay hindi dapat mabunyag. Sa malayong baryo kung saan ang tanging liwanag ay ang malamlam na apoy ng lampara, hawak ni Amaranth ang lumang larawan. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa imahe ng sanggol. Ang markang hugas araw sa balikat ng bata ay tila isang nagbabagang bakal na tumatagos sa kanyang alaala. Nakita niya ang katulad na marka sa balikat ni Eustace tuwing gabi noong sila ay magkapiling pa, isang marka na itinuring niyang swerte, ngunit ngayon ay tila isang sumpa na nagbubukas sa isang madilim na katotohanan. Ang batang iyan. Ang boses ni Nanay Isabel ay basag, tila mga tuyong dahon na nagkakasakitan sa ilalim ng paa. Siya ang kinuha sa akin ng isang nurse sa ospital. Mahigit 3 dekada na ang nakalilipas. Sinabi nila sa akin na namatay ang anak ko. Pero bago siya nawala, naramdaman ko ang init ng balat niya. Naramdaman ko ang markang iyon sa kanyang balikat. Naramdaman ni Amaranth ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat hibla ng hangin na kanyang nilalanghap ay tila puno ng bigat ng kawalan ng katarungan. Tumingin siya sa kanyang paligid, sa mga sinulid na nakapalupot sa loom, sa mga sugat sa kanyang kamay, at sa mukha ni Nanay Isabel na binura na ng luha ang anumang bakas ng kabataan. Ang puot na nararamdaman niya para kay Eustace ay nahaluan ng isang matinding habag para sa matandang nasa harap niya. Kung si Eustace ang batang ito, bulong ni Amaranth, ang kanyang tinig ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Ibig sabihin ay hindi siya tunay na Ortega. Ibig sabihin, ang lahat ng karangyaan na ipinagmamalaki ni Doña Remedios, ang lahat ng panlalait niya sa aking pagkatao, ay nakatayo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan. Ang katahimikan sa loob ng dampa
ay bumasag lamang ng mahinang paggalaw ng mga dahon sa labas. Ang katotohanan ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Kung malalaman ni Eustace na siya ay anak ng isang mahirap na katulong, ang lahat ng kanyang ambisyon ay guguho na parang kastilyong buhangin. Biglang bumukas ang pinto ng dampa. Hindi ito isang maras na pagbukas, ngunit ang tunog ng pag-apak ng sapatos sa kahoy na sahig ay sapat na upang magpatindig ng balahibo ni Amaranth. Si Attorney Leandro iyon, ang kanyang mukha ay seryoso at may dalang masamang balita. Amaranth, Nanay Isabel, bungad ni Leandro. May mga tao sa labas ng baryo, mga tauhan ni Doña Remedios. May dala silang utos mula sa munisipyo na kumpiskahin ang mga kagamitan dito dahil sa umano'y paglabag sa zoning law. Pero alam nating lahat na hindi iyon ang dahilan. Gusto nilang itigil ang paghabi ko, mariing sabi ni Amaranth. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa galit. Gusto nilang mabulok ako sa hirap para hindi ko na makuha si Liag. Hindi lang yun, dagdag ni Leandro habang lumalapit sa kanila. Natuklasan ko rin na ang doktor na humarang sa operasyon ni Liag ay biglang nagbitiw sa tungkulin at lumipad na patungong ibang bansa. Binayaran sila, Amaranth. Binayaran sila ni Remedios gamit ang perang ninakaw ni Eustace sa inyo. Naramdaman ni Amaranth ang pag-vibrate ng kanyang buong pagkatao. Ang bawat piraso ng puzzles ay nabubuo na. Ang pagtataksil, ang nakaw na pera, ang naudlot na operasyon, at ang lihim ng dugo. Ang lahat ng ito ay iisang mahabang hibla ng kasamaan na nakapulupot sa kanyang leeg. Dahan-dahang tumayo si Amaranth. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa putikan nung gabi ng bagyo. May isang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang lakas ng isang inang wala nang takot mawalan dahil nakuha na ang lahat sa kanya. Leandro, tawag niya sa abogado. Hindi nila makukuha ang loom na ito at hindi nila ako mapapatahimik. Kung gusto nilang labanan ng isang tagahabi, ipakikita ko sa kanila kung paano ko kayang buuhin ang isang disenyo na sisira sa kanilang lahat. Sa gabi ring iyon, sinimulan ni Amaranth ang isang espesyal na tela. Isang pattern na tinatawag na luha ng ina. Ang bawat hibla ng sinulid na kanyang ginagamit ay tila may dalang sumpa at panalangin, habang ang tunog ng paggalaw ng kahoy na luum ay pumapailan lang sa katahimikan. Si Amaranth ay tila sumasaliw sa isang ritual ng paghihiganti. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtatrabaho, isang anino ang sumilip sa bintana. Isang pares ng mga matang puno ng inggit at takot ang nakamasid sa bawat galaw ni Amaranth. Ito ay si Solen. Hindi siya nakatiis at personal na pumunta upang makita ang babaeng kinatatakutan ng kanyang magiging biyenan. So, ikaw pala ang basahang sinasabi nila. Ang boses ni Solen ay bumasag sa ritmo ng paghahabi. Nakatayo siya sa pintuan, nakasuot ng mamahaling damit na tila hindi nababagay sa duming paligid. Sayang ang ganda mo, Amaranth. Kung ako sa'yo, tatanggapin ko na ang alok ni Eustace. Dahil kapag natapos ang telang iyan, baka wala ka na ring anak na pag-aalayan nito. Tumigil ang mga kamay ni Amaranth. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok sa tindi ng takot para kay Liag. Alam ni Solen ang kinaroroonan ng bata. Hanggang saan kaya ang kayang gawin ng isang taong gahaman sa kapangyarihan upang mapanatili ang isang lihim na nakatago sa dugo. Ang isang ina ay kayang itahi ang langit at lupa para lamang sa kanyang anak. Ngunit paano kung ang sinulid na hawak mo ay sadyang pinuputol ng mga kamay na puno ng ginto at dugo? Ang tanong na yon ay tila isang multo na laging bumubulong sa pandinig ni Amaranth habang pinapanood niya ang pag-alis ni Solen. Ang bawat hakbang ng babaeng iyon palayo sa dampa ay nag-iiwan ng bakas ng takot sa puso ni Amaranth. Ngunit higit pa sa takot, ito ay nag-iwan ng isang matinding determinasyon.
Hindi nila mahahawakan si Liag, ang mahinang sabi ni Amaranth sa sarili, habang ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa kahoy ng loom. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa lumang kahoy, ngunit hindi niya nararamdaman ang sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bawat pintig ng kanyang puso na tila isang tambol na naghahanda para sa digmaan. Lumipas ang mga buwan sa ilalim ng pangangalaga ni Nanay Isabel at sa proteksyon ni Attorney Leandro. Ang pangalang Amaranth ay dahan-dahang namatay at isinilang ang isang alamat, si Amana. Sa gitna ng marangyang distrito ng Makati, isang bagong pangalan ang naging bulong-bulungan sa mga elitista at fashion icons, si Amana. Ang misteryosong designer na hindi kailanman nagpapakita ng mukha, na laging balot ng manipis na belo ng Inabel tuwing may fashion show. Ang kanyang mga gawa ay hindi lamang mga damit. Ang bawat tahi, ang bawat pattern ng luha ng ina at bagyo ng pag-asa ay nagkukwento ng isang buhay na puno ng pait at tagumpay. Ngunit sa likod ng kinang ng mga spotlight, si Amaranth ay nananatiling isang inang nagdurusa. Sa isang pribadong kwarto sa isang mamahaling ospital, nakahiga si Liag. Bagaman matagumpay ang unang operasyon, lumitaw ang mga komplikasyon na nangangailangan ng isang espesyalista mula sa Amerika. Ang halagang kailangan ay hindi lamang libo, kundi milyon. Amana, kailangan na nating bayaran ang deposito para sa susunod na buwan, ang sabi ni Leandro habang pumapasok sa munting studio ni Amaranth sa likod ng kanyang butik. Ang mukha ng abogado ay kakikitaan ng pagod, ngunit ang kanyang suporta ay hindi kailanman nagmaliw. Ang lahat ng kita natin sa nakaraang show ay nailaan na sa gamot at sa seguridad nyo. Pero ang halaga para sa bagong operasyon, kailangan nating humanap ng malaking investor. Tumingin si Amaranth sa isang piraso ng telang ginto na kanyang hinahabi. Ang ginto ay tila sumisimbolo sa kayamanang kailanman ay hindi niya ninais. Ngunit ngayon ay kailangan niya para sa buhay ng kanyang anak. Eksakto namang dumating ang isang sulat na may selyo ng isang kilalang architectural firm, ang Ortega at Associates. Dahan-dahang binasa ni Amaranth ang liham, isang alok para sa isang strategic partnership. Ang kumpanya ni Eustace ay kasalukuyang nasa bingit ng pagbagsak dahil sa mga maling desisyon at ang kumakalat na balita ng kanilang katiwalian. Kailangan nila ng isang cultural face, isang prestihiyosong brand tulad ng kay Amana upang makuha ang tiwala ng gobyerno sa isang malaking proyekto sa Ilocos. Isang mapait na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Amaranth sa ilalim ng kanyang belo. Ang tadhana ay tila isang mapaglarong manghahabi. Ang taong nagtapon sa kanya sa putikan ay ngayon ay lumalapit sa kanya. Sumasamo sa isang aninong hindi niya alam na ang kanyang sariling asawa. Gusto nilang makipag-partner kay Amana. Ang sabi ni Amaranth, ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Ito ay masyadong mapanganib, babala ni Leandro. Kapag nakilala ka ni Eustace, gagawin niya ang lahat para sirain ka uli. Hindi niya ako makikilala, Leandro, dahil ang babaeng minahal niya at minaltrato ay matagal nang namatay sa gitna ng bagyo. Tugon ni Amaranth habang tinititigan ang invitation card para sa isang dinner meeting. Ang haharapin niya ay si Amana at kung ang perang galing sa kanya ang magliligtas kay Liag, kukunin ko yon. Kukunin ko ang lahat mula sa kanya hanggang sa wala na siyang matirang kahit isang hibla ng dangal. Dumating ang gabi ng pagtitipon. Isang marangyang hotel sa Manila ang naging saksi sa muling pagtatagpo ng dalawang kaluluwang pinagbuklod ng sumpa at pinaghiwalay ng pagtataksil. Si Eustace, na mukhang matanda na at stressed sa kabila ng kanyang mamahaling suit, ay hindi mapakali habang naghihintay sa Queen of Inabel. Nang bumukas ang malaking pintuan, ang lahat ay tumigil sa pagsasalita. Pumasok si Amaranth, suot ang isang itim na terno
Nayari sa pinakamahusay na Annabelle, ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang gintong maskara na gawa sa pinong mga hibla ng sinulid. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang pagtapak sa bawat alaala ng kanyang pagdurusa. Lumapit si Eustace, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pag-asa. Miss Amana, isang malaking karangalan ang makaharap ka, ang iyong sining. Ito ang magliligtas sa aming kumpanya. Hindi sumagot si Amaranth. Pinanood niya ang mga kamay ni Eustace na nanginginig habang iniaabot ang kontrata. Nararamdaman niya ang pagnanais na sampalin ang lalaking ito, na isigaw sa kanyang mukha ang lahat ng sakit. Ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Ang paghihiganti ay isang tela na kailangang dahan-dahang ihain. Ang partnership na ito ay may isang kondisyon. Ang boses ni Amaranth ay nagmula sa likod ng maskara. Binago niya ang kanyang tono upang maging mas malalim at misteryoso. Kahit ano, Miss Amana, mabilis na sagot ni Eustace. Gusto ko ang kabuuang kontrol sa lahat ng aspeto ng disenyo. At gusto ko ang iyong bahay sa Ilocos, ang lupang kinatatayuan ng iyong loom sa probisya. Sabi ni Amaranth. Natigilan si Eustace. Ang lupang iyon, ang tanging koneksyon niya sa kanyang nakaraan. Ang lupang pilit na kinukuha ni Doña Remedios upang ibaon ang katotohanan. Ngunit sa tindi ng pangangailangan, tumango si Eustace. Sige, kung iyon ang kailangan para makuha ang iyong pirma. Habang inilalagay ni Eustace ang kanyang panulat sa papel, hindi niya napansin ang isang pamilyar na amoy ng pabango na nagmula kay Amana. Ang amoy ng mga bulaklak ng Amaranth na tumutubo sa tabi ng kanilang lumang bahay. Biglang tumunog ang telepono ni Eustace. Ang boses ni Solen sa kabilang linya ay puno ng takot. Eustace, ang bata. Nawawala si Liag sa ospital. May kumuha sa kanya. Nalaglag ang panulat mula sa kamay ni Eustace. Tumingin siya kay Amana na nananatiling kalmado at tila walang pakialam. Ngunit sa ilalim ng maskara, ang mga mata ni Amaranth ay nanlaki sa tindi ng takot. Sino ang kumuha kay Liag? Kung hindi si Eustace, sino ang may kakayahang pasukin ang ospital sa ilalim ng bantay ni Leandro? Ibigay mo sa akin ang bata, Remedios. Huwag mong hintayin na sunugin ko ang mansyong ito para lamang mahanap ang aking anak. Ang tinig ni Amaranth ay hindi na nagmumula sa isang biktima. Ito ay tinig ng isang sugatang leona na handang pumatay. Sa loob ng marangyang sala ng mga Ortega, ang bawat kristal na chandelier ay tila nanginginig sa tindi ng tensyon. Nakatayo siya doon, suot pa rin ang kanyang itim na terno. Ngunit ang gintong maskara ay dahan-dahan niyang inalis. Inilalantad ang kanyang mukha na dati ay puno ng amo, ngunit ngayon ay ukit ng puot at determinasyon. Nanigas si Eustace sa kanyang kinatatayuan. Ang kontratang kani-kanina lang ay pinirmahan niya ay nahulog sa sahig, tila isang walang kwentang basura. Amaranth, ikaw si Amana. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi makapaniwala na ang babaeng itinuring niyang basahan ay ang reynang kinatatakutan at hinahangaan ng lahat. Ngunit si Doña Remedios ay nanatiling kalmado. Dahan-dahan siyang uminom mula sa kanyang tasa ng tsa. Ang tunog ng porselana sa ibabaw ng mesa ay tila isang mapait na paalala ng kanyang kapangyarihan. Napakahusay na pagtatanghal, Amaranth. O baka dapat kitang tawaging Amana? Akala mo ba ay malilinlang mo ako sa likod ng telang yan? Alam ko ang amoy ng isang daga, kahit balutin mo pa ito ng ginto. Nasaan ang anak ko? Ulit ni Amarante. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng husto hanggang sa ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad. Ginamit mo ang iyong koneksyon para ilabas si Liag sa ICU nang walang pahintulot ng doktor. Alam mo bang maaari siyang mamatay sa ginawa mo? Ibinigay ko lang ang bata sa nararapat na lugar. Sagot ni Remedios nang may matalim na ngiti. Isang charitable institution na hawak ng aking pamilya. Doon, mabibigyan siya ng pangangalagang hindi kayang ibigay ng isang inang abala sa pagpapanggap na isang aristokrata. Sa mata ng batas, ikaw ay isang inang pabaya
na nagtago sa ilalim ng pekeng pagkatao. At si Eustace, siya ang legal na ama. May karapatan kaming ilipat ang bata kung saan namin gusto. Naramdaman ni Amaranth ang unti-unting pagguho ng kanyang sistema. Ang bawat salita ni Remedios ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang pinakasensitibong bahagi. Ang kawalan ng katarungan ay tila isang masikip na lubid na nakapulupot sa kanyang leeg. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sugurin ang matanda. Ngunit alam niyang iyon ang gusto nilang mangyari, ang ipakita siyang baliw at mapanganib. Sa labas ng mansyon, ang tunog ng malakas na ulan ay muling nagsimulang bumuhos, tila nakikisimpatya sa daluyong ng emosyon sa loob. Pumasok si attorney, Leandro, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang may hawak na isang manipis na folder. Doña Remedios, ang ginawa niyo ay hindi transfer of care. Ito ay kidnapping, mariing sabi ni Leandro. Mayroon akong temporary restraining order mula sa korte at mayroon din akong ebidensya na ang institusyong sinasabi niyo ay isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod. Huwag niyo kaming subukan. Lumingon si Amaranth kay Eustace na tila isang batang nawawala sa gitna ng away ng mga matatanda. Eustace, maawa ka naman sa sarili mong dugo. Alam mong kailangan ni Liag ng gamot. Nasaan siya? Tumingin si Eustace sa kanyang ina. Pagkatapos ay kay Amaranth. Ang kanyang mukha ay kakikitaan ng isang panandaliang pagsisisi, ngunit ang takot kay Remedios ay mas matimbang. Amaranth, para sa ikabubuti rin ito ni Liag. Kapag nakuha na namin ang proyekto, maibabalik din siya sa iyo. Kailangan lang naming siguraduhin na hindi mo kami sisirain. Doon naintindihan ni Amaranth ang lahat. Si Liag ay ginawang hostage para sa kanilang negosyo. Ang buhay ng kanyang anak ay itinutumbas lamang sa isang kontrata. Dahan-dahang lumapit si Amaranth kay Remedios. Ang kanyang aura ay nagbago. Wala na ang pakiusap, wala na ang luha. Isang malamig at nakakatakot na katahimikan ang bumalot sa kanya. Sige, itago niyo ang bata. Ngunit tandaan niyo ito. Simula sa gabing ito, ang bawat hibla ng Inabel na inilalabas ko ay magiging isang lubid na hihila sa inyo pababa sa impyerno. Eustace, ang kontratang pinirmahan mo, hindi iyon partnership. Iyon ang kasulatan ng iyong pagkabangkarote. Humarap si Amaranth kay Leandro. Tara na, hindi dito matatapos ang laban na ito. Habang naglalakad sila palabas ng mansyon, naramdaman ni Amaranth ang isang matinding pangungulila. Ang amoy ng maliit na una ni Liag na palihim na kinuha ni Leandro mula sa ospital ay kanyang naramdaman sa loob ng kanyang bag. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dinama ang bawat hibla ng tela, ang tanging alaala ng init ng kanyang anak. Ngunit bago sila makasakay sa sasakyan, isang maliit na bata ang lumabas mula sa likod ng garden ng mansyon. Hindi si Liag, kundi ang anak ng isa sa mga katulong. May iniabot itong isang maliit na piraso ng papel na may dumi ng putik. Sabi po ng isang mama sa loob, ibigay ko daw po ito sa inyo. Bulong ng bata. Binuksan ni Amaranth ang papel. Sa loob nito, may nakasulat na isang numero at isang pangalan na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Solen, Room 402, St. Jude Medical. Bakit ibibigay ni Solen ang lokasyon kung nasaan ang bata? Ito ba ay isang bitag o meron ding lihim na kinatatakutan ang kabit ni Eustace? Ang cliffhanger. Habang nagmamaneho si Leandro patungo sa nasabing ospital, nakatanggap sila ng balita mula sa radyo. Isang malaking sunog ang kasalukuyang nagaganap sa St. Jude Medical Center at ang ika-4 na palapag ay tuluyan ng nilalamon ng apoy. Hayaan mo siyang masunog kasama ng kanyang mga lihim, Amaranth. Ang isang batang sakitin ay pabigat lamang sa marangal na pangalan ng mga Ortega. Ang tinig ni Doña Remedios sa kanyang alaala ay tila isang lason
na mas masakit pa kaysa sa init na nagmumula sa naglalagablab na gusali sa kanyang harapan. Ang bawat dila ng apoy na sumasayaw sa ikaapat na palapag ng St. Jude Medical Center ay tila mga mapanuyang tawa ng matandang babae na nunukso sa kanyang kawalan ng kapangyarihan. Nakatayo si Amaranth sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa telang inabel na nakasampay sa kanyang balikat. Ang telang ito na dumaan sa libu-libong kumpas ng kanyang mga kamay ay ngayon ay basang-basa ng kanyang malamig na pawis. Ang amoy ng sunog na goma at chemical ay humahalo sa amoy ng ulan, lumilikha ng isang nakakasulasok na hangin na tila sumasakal sa kanyang lalamunan. Liag! Ang anak ko! Ang tanging sigaw na lumabas sa kanyang tuyot na bibig. Tatakbo sana siya patungo sa nagbabagang pasukan, ngunit ang matitipunong braso ni Leandro ay mabilis na pumigil sa kanya. Bitawan mo ako, Leandro. Nandoon ang anak ko. Room 402. Kailangan kong pumunta doon. Ang kanyang boses ay napaos. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng usok na tila isang itim na kumot na bumabalot sa buong gusali. Mapanganib, Amaranth. Hayaan nating gawin ng mga bumbero ang trabaho nila. Sigaw ni Leandro sa gitna ng ingay ng mga sirena at ang malakas na pagbagsak ng mga semento mula sa itaas. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, isang babae ang lumitaw mula sa makapal na usok. Gusot-gusot ang kanyang mamahaling damit, ang kanyang buhok ay puno ng abo, at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa tindi ng takot. Si Solen iyon. Sa kanyang mga bisig, wala si Liag, kundi ang isang maliit na bag na puno ng mga dokumento. Solen, nasaan ang anak ko? Pagsusumamo ni Amaranth habang pilit na kumakawala kay Leandro. Napatingin si Solen kay Amaranth. Ang kanyang labi ay nanginginig. Wala na siya doon. Amaranth, I'm so sorry. Ginamit lang ako ni Remedios. Akala ko ay ililigtas niya ang kumpanya ni Eustace, pero nalaman ko ang balak niya. Gusto niyang mawala ang bata para wala ng ebidensya ng inyong ugnayan. Gusto niyang malinis ang pangalan ni Eustace bago ang kasal namin. Naramdaman ni Amaranth ang unti-unting paghinto ng kanyang mundo. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na tumatama sa kanyang dibdib. Nasaan si Liag? Sumagot ka. Inilipat siya bago pa nagsimula ang sunog. Hikbi ni Solen. Dinala siya ni Eustace sa lumang rest house sa Ilocos, sa lupang pinirmahan mo kanina. Ginamit nila ang sunog bilang diversion para isipin ng lahat na namatay ang bata dito. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa isipan ni Amaranth sa kabila ng ingay sa paligid. Ang pagtataksil ni Eustace ay umabot na sa antas na hindi niya kailanman inakalang posible. Ang sarili nitong ama ay handang palabasing patay ang sariling anak para lamang sa ambisyon. Dahan-dahang binitiwan ni Amaranth ang kanyang pagpupumiglas. Ang kanyang mga mata ay tumalim. Ang bawat patak ng luha ay natuyo. Sa init ng galit na ngayon ay mas nagniningas pa kaysa sa apoy sa kanyang harapan. Leandro, dalhin mo ako sa Ilocos. Ang kanyang boses ay tila yelo sa lamig. Ngayon din, habang bumibiyahe sila sa gitna ng madilim na kalsada patungong Tanong Hilaga. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay tila isang nagbabantang bagyo. Hawak ni Amaranth ang lumang larawan ng sanggol na may marka sa balikat, ang lihim ni Nanay Isabel. Tumingin siya sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ng mga anino ng mga puno na tila mga multo ng kanyang nakaraan. Ano ang plano mo, Amaranth? Mahinahong tanong ni Leandro. Hindi na ako si Amaranth na marunong lang umiyak. Tugon niya, habang hinahaplos ang mga hibla ng Inabel. Dinala nila ang laban sa lupang pinagmulan ko. Doon ko sila ililibing. Eustace, Remedios. Kinuha niyo ang lahat sa akin, pero nakalimutan niyo ang isang bagay. Ang isang tagahabi
ay alam kung paano sisirain ang bawat hibla ng isang kasinungalingan hanggang sa wala nang matira kundi ang katotohanan. Nang makarating sila sa hangganan ng Ilocos, isang hindi inaasahang tawag ang natanggap ni Leandro mula sa isang pribadong investigator. Ang balita ay nagpatindig ng balahibo ni Amarante. Attorney, nahanap na namin ang matandang nurse na tumulong kay Remedios 30 taon na ang nakalilipas. At ang sabi niya, hindi lang si Eustace ang sanggol na kinuha nila. May isa pang bata ang nawala ng gabing iyon. Sunugin niyo ang lahat. Wala dapat matirang kahit isang hibla ng nakaraan na mag-uugnay sa akin sa babaeng iyon. Ang bawat sinulid na hinawakan ni Amaranth ay dapat maging abo. Ang boses ni Eustace ay tila isang malupit na hagupit na bumasag sa katahimikan ng gabi sa Ilocos. Sa gitna ng malawak na lupain, kung saan dati ay tanging amoy ng mga bulaklak at sariwang hangin ang nananaig, nga ngayon ay namamayani ang nakakasulasok na usok ng nasusunog na pangarap. Nakatayo si Amaranth sa lilim ng isang malaking puno ng nara. Ilang metro lamang ang layo mula sa kanyang lumang dampa, na ngayon ay nilalamon na ng apoy. Ang init ng nagbabagang kahoy ay humahalik sa kanyang balat, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang tanging nararamdaman niya ay isang nagyeyelong puot. Pinapanood niya ang kanyang lumang loom, ang kagamitang naging saksi sa bawat patak ng kanyang pawis at luha para pag-aralin ang asawang ngayon ay siyang nag-uutos na sunugin ito. Ang mga telang inabel na may disenyong binakol na ayon sa tradisyon ay nagtataboy ng masasamang espiritu ay dahan-dahang nagiging itim na abo. Tila ba pati ang proteksyon ng kanyang mga ninuno ay tuluyan ng pinuputol ng kasakiman ni Eustace. Naramdaman ni Amaranth ang isang matinding panginginig sa kanyang mga kalamnan. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng husto hanggang sa ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad, nag-iiwan ng maliliit na sugat na hindi niya alintana. Ang bawat lamat ng nasusunog na kahoy ay tila tunog ng kanyang sariling puso na unti-unting nadudurog. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sugurin si Eustace at itulak ito sa gitna ng apoy, ngunit ang kanyang katawan ay tila naging isang estatwang bato. Ang tanging gumagalaw sa kanya ay ang kanyang mga mata na sumasalamin sa impyernong nilikha ng lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang sarili. Sa bawat pagbagsak ng bubong ng dampa, tila may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang tuluyan ng namamatay. Ang alaala ng unang gabi nila ni Eustace sa bahay na yon, ang mga pangarap na itinahi nila sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang lahat ay nagiging abo, tinatangay ng hangin patungo sa kadiliman. Eustace, sapat na ba ang apoy na ito para sunugin din ang iyong konsensya? Bulong ni Amaranth. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa na nananatili sa hangin. Dahan-dahang lumapit si attorney Leandro sa kanya. Ang kanyang anino ay humahaba sa ilalim ng liwanag ng sunog. Amaranth, kailangan na nating kumilos. Nahanap na namin kung nasaan si Liag. Wala siya sa loob ng bahay na yan. Dinala siya ni Doña Remedios sa isang abandonadong kamalig sa kabilang dulo ng pampang. Tumingin si Amaranth kay Leandro. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng luha. Tanging ang nanlalamig na determinasyon na lamang ang naroon. Iligtas natin ang anak ko, Leandro. At pagkatapos, sisiguraduhin kong ang apoy na ito ay magsisilbing mitya para sa katapusan ng mga Ortega. Habang mabilis silang naglalakad sa madilim na pilapil patungo sa pampang, ang boses ng matandang nurse na nakausap ni Leandro kanina ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Amaranth. 2 bata ang kinuha nila. Ang isa ay si Eustace na ipinalit sa tunay na anak ni Doña Remedios na namatay sa panganganak. Ngunit ang isa pang bata, ang tunay na anak ng katulong na kasabay ni Remedios na nanganak, siya ay hindi namatay. Ibinigay siya sa isang pamilya sa malayo. Napatigil si Amaranth sa kanyang paglalakad. Isang nakakapangilabot na hinala
ang pumasok sa kanyang isipan. Tumingin siya kay Leandro. Pinagmamasdan ang bawat anggulo ng mukha ng abogadong buong pusong tumutulong sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Leandro? Tawag niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka at takot. Kailan ka huling nakabalik dito sa Ilocos bago tayo nagkita sa ospital? Tumingin si Leandro sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang lihim na sakit na matagal na niyang itinatago. Amaranth, ang pamilyang kumupkop sa akin. Sinabi nila na nahanap lamang nila ako sa tapat ng isang simbahan dito sa Ilocos. 35 taon na ang nakalilipas. Mayroon akong isang marka sa aking likuran. Ang markang hugas-araw na tanging ang mga tunay na anak na mga manghahabi dito ang mayroon. Ang cliffhanger, nanigas si Amaranth sa tindi ng katotohanan. Ibig sabihin, ang lalaking tumutulong sa kanya ay ang tunay na anak na dapat sana ay nasa posisyon ni Eustace. At habang nararating nila ang kamalig, nakita nila si Doña Remedios na may hawak na sulo, nakatayo sa harap ng nakagapos na siliyag. Ngunit ang mas nakakagulat, ang kasama ni Remedios ay hindi si Eustace, kundi ang isang taong hindi nila inaasahan, si Nanay Isabel, na ngayon ay hindi na nagpapanggap na bulag. Ilang buhay pa ang kailangang mawasak bago tuluyang mabuo ang telang ito ng katotohanan. Ikaw ang nagtahi ng sarili mong bitayan, Isabel. Huwag mong kakalimutan na kung wala ang pera ko, nabulok ka na sa lansangan kasama ng iyong mga bulok na sinulid. Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang matalim na piraso ng bubog na humihiwa sa katahimikan ng madilim na kamalig. Nakatayo siya sa gitna ng silid. Ang liwanag ng sulo ay nagbibigay ng nakakatakot na anino sa kanyang mukha na ukit ng kasamaan. Sa kanyang tabi, si Nanay Isabel ay hindi na ang kubang matanda, na tila hininga na lang ang pinanghahawakan. Nakatayo ito ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay malinaw na nakatitig kay Amaranth, puno ng isang uri ng pait na tila dumaan sa 3 dekada ng pagbuburo. Napatigil si Amaranth sa pintuan ng kamalig. Ang kanyang puso ay tila isang ibong pilit na kumakawala sa kanyang mga balat. Mabilis at masakit ang bawat pintig. Ang amoy ng gaas at lumang palay ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin mula sa labas. Nakita niya si Liyag, ang kanyang munting anghel. Nakagapos ang maliliit na kamay sa isang upuang kahoy. Ang mga mata nito ay dilat sa takot, ngunit walang boses na lumalabas dahil sa busal sa bibig. Naramdaman ni Amaranth ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing nanalangin siya para sa kaligtasan ng anak, ay tila dinuduraan ng tagpong ito. Ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina, ang nagturo sa kanya ng sining ng Inabel, ay ang mismong tao palang kasabwat sa pagpahirap sa kanya. Nanay Isabel, bakit? Halos pabulong na tanong ni Amaranth. Ang kanyang boses ay nanginginig. Bawat hibla ng kanyang pagtitiwala ay tila isa-isang pinuputol ng gunting ng katotohanan. Itinuring kitang pamilya. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng natitira sa akin. Pamilya? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabel. Ang pamilya ay para sa mga taong may dugong maharlika, Amaranth. Ang mga katulad nating tagahabi ay mga kasangkapan lamang. 30 taon akong nagbulag-bulagan para protektahan ang sikretong ito dahil sa utang na loob sa babaeng ito. Pero ang totoo, kinuha niya ang lahat sa akin para lang magkaroon siya ng tagapagmana. Humarap si Isabel kay Remedios. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ibinigay ko sa iyo ang anak ko, Remedios. Pinatay mo ang tunay mong anak sa kapabayaan at kinuha mo ang akin para maging si Eustace. At ngayon, sasabihin mong basura ako? Sa sandaling iyon, humakbang si Attorney Leandro sa liwanag. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na tubig na nagpatahimik sa paligid. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang Amerikana
at itinaas ang kanyang kamiseta sa likuran. Inilalantad ang isang marka, isang hugas araw na tila isang gintong ukit sa kanyang balat. Hindi Isabel, ang boses ni Leandro ay tila isang hatol ng tadhana. Hindi si Eustace ang anak mo. Ako ang batang kinuha niyo mula sa tunay na ina na namatay sa panganganak, ang ina na pinalitan ni Remedios sa record ng ospital. Si Eustace ay anak ng isang katulong na pumanaw rin. Ginawa niyo kaming mga piyesa sa isang laro ng kapangyarihan na wala namang saysay. Nanlaki ang mga mata ni Remedios. Ang kanyang tasa ng tsaa na kanina pa niya hawak ay nadulas sa kanyang mga daliri at nagkabasag-basag sa semento. Ngunit walang sino man ang lumingon sa tunog nito. Ang bawat hibla ng kanyang kasinungalingan ay tila biglang nalalagas. Eksakto namang pumasok si Eustace, hinihingal at gulo-gulo ang buhok. Mama, anong nangyayari dito? Ang mga pulis, ang media, nasa labas na sila. Solen betrayed us. Tumingin si Eustace kay Amaranth, pagkatapos ay kay Leandro, at sa huli ay kay Liag. Nang makita niya ang marka sa likod ni Leandro, ang kanyang buong mundo ay tila gumuho. Ang lahat ng kanyang pagiging arogante, ang kanyang paniniwalang Iliania ay isang Ortega, ay naging isang malaking biro. Ibig sabihin, bulong ni Eustace, ang kanyang mga mata ay puno ng kilabot. Wala akong dugo ng mga Ortega. Lahat ng ito, lahat ng panlalait ko kay Amaranth ay galing sa isang kasinungalingan. Isang malakas na tunog ng mga sirena ang nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa malayo. Ang pula at asul na ilaw ay tila mga aninong sumasayaw sa mga dingding ng kamlig. Pumasok si Solen, kasunod ang mga pulis at isang grupo ng mga reporter. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. I'm sorry, Eustace. I cannot be a part of a family built on fraud and kidnapping, sabi ni Solen ng may malamig na tono. Inabot niya sa mga pulis ang isang folder. Nariyan ang lahat ng ebidensya ng financial fraud at ang mga dokumento ng ilegal na paglilipat kay Liag. Mabilis na nilapitan ni Amaranth ang kanyang anak. Habang kinakalag ang mga tali ni Liag, ang kanyang mga luha ay pumatak sa pisngi ng bata. Naramdaman niya ang maliit na katawan ni Liag na nanginginig, yumayakap sa kanya ng napakahigpit na tila ba ayaw na siyang pakawalan. Mama, Mama, hikbi ni Liag. Nandito na si Mama, anak. Tapos na ang gabi. Tapos na ang lahat, bulong ni Amaranth. Tumingin siya kay Remedios at Eustace na ngayon ay pinuputol na ang mga kamay ng mga posas. Walang saya sa kanyang puso. Tanging isang malalim na pagod at ang matinding pagnanais para sa kapayapaan. Tumingin si Remedios kay Amaranth. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang reyna, kundi ng isang matandang talunan na nilamon ng sariling kasakiman. Akala mo ba nanalo ka na, Amaranth? Isang tagahabi ka lang. Hindi na Remedios, sagot ni Amaranth habang dahan-dahang tumatayo. Kandong si Liag. Ako ang babaeng sinubukan mong sunugin. Ngunit nakalimutan mong ang Inabel ay mas tumitibay sa bawat hampas ng panahon. Ngayon, ang mga hibla ng iyong buhay ang tuluyan ng naputol. Habang inilalabas si Eustace at Remedios ng mga pulis, ang bawat flash ng kamera ng media ay tila mga kidlat na tumatapos sa kanilang maruming kasaysayan. Naiwan si Amaranth, Leandro at Liag sa gitna ng kamalig. Ang hangin ay nagsimulang gumaan, ang amoy ng usok ay unti-unting napapalitan ng amoy ng basang lupa at bagong simula. Ang bawat sugat, gaano man ito kalalim, ay may sariling kwento ng paghilom na tila isang telang dahan-dahang hinahabi ng panahon. Ang sikat ng araw sa Ilocos kinabukasan ay tila may dalang kakaibang linis. Ang hangin ay hindi na amoy usok o gaas, kundi amoy ng basang lupa at mga bulaklak ng amaranth na nagsisimulang bumukadkad matapos ang malakas na bagyo. Sa loob ng isang malinis na kwarto sa ospital sa Vigan, nakaupo si Amaranth sa tabi ng kama ni Liag. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging nanginginig sa takot, ay mahinahon
na ngayong hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Mama, hindi na po ba babalik ang masamang lola? Mahinang tanong ni Liag. Ang boses nito ay paos pa rin, ngunit wala na ang panginginig ng takot. Ngumiti si Amaranth, isang ngangiting umabot sa kanyang mga mata, isang bagay na matagal na niyang hindi nagagawa. Hindi na, anak. Nasa lugar na sila kung saan hindi na nila tayo masasaktan. Wala nang kukuha sa'yo sa piling ni Mama. Sa labas ng ospital, ang mundo ay tila nagkakagulo pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kaguluhan ay pabor na sa katarungan. Ang bawat pahayagan at balita sa telebisyon ay puno ng mukha ni na Doña Remedios at Eustace. Ang dating reyna ng lipunan ay nakuhanan ng litrato na nakasuot ng orange na damit ng bilanggo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay puno ng pait. Si Eustace naman ay nakayuko, hindi makatingin sa mga kamera habang inilalabas sa presinto para sa kanyang mga kaso ng panloloko at kidnapping. Pumasok si Attorney Leandro sa kwarto. Dala ang ilang mga legal na dokumento at isang maliit na basket ng prutas. Ang kanyang mukha ay kakikitaan ng labis na pagod, ngunit may isang uri ng kapayapaan na ngayon lamang nakita ni Amaranth sa kanya. Nailabas na ang pinal na desisyon ng korte, Amaranth. Bungad ni Leandro habang inilalapag ang kanyang gamit. Dahil sa mga ebidensyang ibinigay ni Solen at ang pag-amin ng matandang nurse, opisyal nang binawi ang lahat ng karapatan ni Eustace sa iyong mga ari-arian. At ang higit na mahalaga, ang pangalan mong Amana ay kinikilala na ngayon bilang isang legal na tatak na pag-aari mo lamang. Tumingin si Amaranth sa kanya. At ikaw, Leandro, ano nang mangyayari sa pagiging tunay na Ortega mo? Huminga ng malalim si Leandro at tumingin sa labas ng bintana sa malawak na tanawin ng Ilocos. Ang pangalan ay isang salita lamang, Amaranth. Maaring sa dugo ko ay ako ang tagapagmana, ngunit pinili kong manatiling Leandro, ang abogadong nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng pakikipaglaban para sa katarungan. Ibibigay ko ang lahat ng mana ko sa isang foundation para sa mga biktima ng domestic abuse at mga batang may sakit sa puso. Hindi ko kailangan ng nakaw na yaman para maging buo ang aking pagkatao. Naramdaman ni Amaranth ang isang matinding paghanga sa lalaking nasa harap niya. Sa gitna ng mundong puno ng sakiman, nakatagpo siya ng isang taong mas pinili ang dangal kaysa sa ginto. Salamat, Leandro. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung hindi ka dumating nung gabing iyon. Sa gitna ng ulan. Tapat na, sabi ni Amaranth. Tinulungan mo rin ang sarili mo, Amaranth. Ang katatagan mo ang nagtahi sa ating tagumpay. Tugon ni Leandro nang may malambot na tingin. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang balita ang dumating mula sa kanilang tauhan sa Ilocos. Si Nanay Isabel na iniwan sa kamalig kagabi ay natagpuang nawawala. Ang tanging naiwan sa lugar na pinagkulungan niya kay Liag ay isang piraso ng telang Inabel. Ang pattern ng pagsisisi na hindi pa natatapos. May isang huling banta pa ba na nagtatago sa dilim? O si Isabel ay tuluyan na ring nilamon ng kanyang sariling konsensya? Samantala, sa loob ng selda ni Eustace, isang pamilyar na boses ang bumulong sa kanya mula sa kabilang panig ng rehas. Ito ay si Solen. Suot ang kanyang pinakamahal na alahas. Tumingin sa kanya nang may halong puot at tagumpay. Akala mo ba ay minahal kita, Eustace? Ginamit lang kita para makuha ang mga koneksyon ng iyong ina. Ngayong wala na kayo, ang lahat ng naiwan nyo ay nasa ilalim na ng pangalan ko. Ang huling sulyap ni Eustace kay Solen ay puno ng pagsisisi habang naririnig niya ang marahas na tunog ng pagsasara ng bakal na pinto ng kanyang selda. Isang tunog na nagtatapos sa lahat ng kanyang mga ambisyon. Ang bawat hibla ng buhay, gaano man kagulo ang pagkakahabi sa simula, ay may kakayahang bumuo ng isang napakagandang obra maestra kung ang gagamiting sinulid ay ang katatagan at pag-ibig. Ang sikat ng araw sa Ilocos ay tila isang mainit na yakap
na nagpapalimot sa lahat ng lamig ng nakaraang bagyo. Sa gitna ng malawak na lupain kung saan dati ay usok at abo ang namamayani, ngayon ay sumasayaw sa ihip ng hangin ang libu-libong bulaklak ng amaranth. Ang mga bulaklak na ayon sa matatanda ay kailanman ay hindi nalalanta. Ang kanilang matingkad na kulay rosas at lila ay tila isang makulay na alpombra na naglalatag ng daan patungo sa isang bagong simula. Nakatayo si Amaranth sa veranda ng kanyang bagong gawang studio, isang gusaling yari, sa puting bato at salamin na nakaharap sa dagat. Wala na ang maskara ni Amana. Ang kanyang mukha ay hubad sa anumang pagkukunwari. Tanging ang kapayapaan na lamang ang nakaukit sa kanyang mga mata. Hawak niya ang isang piraso ng telang inabel na kulay ginto at asul. Ang disenyong tinawag niyang pag-asa. Mama, tingnan niyo po, ang daming tutubi. Ang masayang sigaw ni Liag. Ang bata ay tumatakbo sa gitna ng mga bulaklak. Ang kanyang tawa ay tila isang matamis na himig na pumapawi sa lahat ng sakit na naranasan ni Amaranth. Ang pisngi ni Liag ay mapula na at ang bawat hakbang nito ay puno ng sigla. Isang buhay na patotoo na ang mga milagro ay nangyayari sa mga taong hindi sumusuko. Dahan-dahang lumapit si Attorney Leandro kay Amaranth. Hindi na siya nakasuot ng kanyang formal na suit. Nakasuot siya ng isang simpleng puting barong na gawa sa inabel. Ang mga manggas nito ay nakatupi. Inilapag niya ang 2 baso ng sariwang juice sa mesa at tumayo sa tabi ni Amaranth. Pinagmamasdan din ang saya ni Liag. Nagawa mo, Amaranth, mahinahong sabi ni Leandro. Ang kanyang boses ay tila isang kalmadong alon na humahalik sa pampang. Ang Pusong Liag Foundation ay opisyal ng magbubukas sa susunod na linggo. Higit sa 100 bata na may sakit sa puso ang mabibigyan natin ng libreng operasyon sa unang taon pa lamang. Tumingin si Amaranth kay Leandro at sa unang pagkakataon, hinayaan niyang manatili ang kanyang tingin sa lalaki ng matagal. Hindi ko ito nagawa ng mag-isa, Leandro. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas noong ang tanging alam ko lang ay ang sumuko. Ikaw ang nagturo sa akin na ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa masama, kundi tungkol sa pagbuo muli ng mga nadurog na pangarap. Isang tahimik na sandali ang namayani sa pagitan nila. Ang tanging maririnig ay ang malayo at banayad na hampas ng mga alon sa dalampasigan at ang mahinang huni ng mga ibon. Dahan-dahang hinawakan ni Leandro ang kamay ni Amaranth. Ang kanyang palad ay mainit at matatag. Isang pakiramdam ng seguridad na matagal nang ipinagkait sa kanya. Hindi binawi ni Amaranth ang kanyang kamay. Sa halip, mahigpit din siyang humawak. Tila tinatanggap ang pangako ng isang bukas na hindi na kailangang harapin ng mag-isa. May balita na ba tungkol kay Nanay Isabel? Tanong ni Amaranth. Umiling ng bahagya si Leandro. Wala pa ring nakakakita sa kanya. Ngunit may isang mangingisda sa kabilang bayan ang nagsabing may nakita siyang isang matandang babae na nagtuturo sa mga bata kung paano humabi sa dalampasigan. Siguro, iyon ang paraan niya ng pagtitika. Ang sining na itinuro niya sa iyo ay ibinabalik niya ngayon sa iba ng may mas malinis na hangarin. Tumango si Amaranth. Alam niyang sa kabila ng lahat, si Isabel ay naging biktima rin ng isang sistemang puno ng kasinungalingan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang lahat, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang lasunin ng nakaraan ng kanyang hinaharap. Samamantala, sa isang madilim at masikip na pasilyo ng isang bilangguan sa labas ng Maynila, nakaupo si Doña Remedios sa isang matigas na bangko. Ang kanyang mga kamay na dati ay pinalalamutian ng mga diamante ay ngayon ay magaspang at marumi. Wala na ang kanyang mga alalay. Wala na ang kanyang kapangyarihan. Ang tanging kasama niya ay ang mga anino ng kanyang mga kasalanan. Sa kabilang selda, si Eustace ay isang anino na lamang ng isang lalaki. Nakatitig sa kawalan, pinagsisihan ang bawat sandali
na pinili niyang ipagpalit ang tunay na pag-ibig sa isang huwad na korona. Ang kanilang imperyo ay tuluyan ng gumuho. Si Solon, sa kanyang pagnanais na makuha ang lahat, ay naiwang mag-isa sa isang malaking mansyong walang kalaman-laman, kundi ang mga demanda at ang galit ng mga taong kanyang niloko. Ang yaman na kanilang kinamkam ay tila naging mga tuyong dahon na tinangay ng hangin. Bumalik ang tingin ni Amaranth kay Liag na ngayon ay tumatakbo na patungo sa kanila. May hawak na isang maliit na kumpol ng mga bulaklak ng Amaranth. "Para sa inyo po, Mama, Tito Leandro," masayang sabi ng bata habang iniabot ang mga bulaklak. Kinuha ni Amaranth ang mga bulaklak at hinalikan si Liag sa noo. Tumingin siya sa kalangitan na ngayon ay kulay kahel at lila dahil sa papalubog na araw. Ang bawat hibla ng kanyang buhay ay nakatali na ngayon sa isang matibay na buhol ng pagmamahal at kapayapaan. Ang pinakamabuting uri ng paghihiganti, bulong ni Amaranth sa kanyang sarili habang nakasandal sa balikat ni Leandro, ay ang mabuhay ng maligaya at malayang-malaya sa mga taong nagtangkang sirain ka. Ang huling sinag ng araw ay tumama sa telang pag-asa na hawak ni Amaranth. Nagbibigay dito ng isang liwanag na tila hindi na kailanman magdidilim. Ang kwento ng tagahabi ay hindi nagtapos sa isang putol na sinulid, kundi sa isang napakagandang disenyo na magpapatuloy sa bawat pintig ng puso ng mga taong natutong bumangon mula sa putikan. At sa bawat hibla ng ating sariling buhay, nawa ay matagpuan din natin ang lakas na bumuo ng sarili nating obra maestra sa kabila ng anumang unos na ating kakaharapin. Mga mahal kong tagapakinig, dito nagtatapos ang mahaba at makulay na paglalakbay ni Amaranth. Maraming salamat sa inyong taos-pusong pakikinig at pagsama sa bawat pintig ng kanyang puso, mula sa unang patak ng ulan hanggang sa pagsibol ng mga bulaklak ng pag-asa. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata ng kwentong ito, hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding kirot sa aking dibdib. Ang pinakamahirap na bahagi para sa akin ay noong gabing iniwan si Amaranth sa putikan habang ang kanyang anak ay nag-aagaw buhay. Ang bawat salita ng pananakit na binitawan ni Eustace at Remedios ay tila mga tunay na sugat na dumaan din sa aking pagkatao. Ang kwentong ito ay hango sa mga lihim na luha at katatagan ng maraming kababaihang aking nakilala. Mga inang tinalikuran at minaltrato, ngunit tulad ng Inabel, ay piniling maging mas matatag sa bawat hampas ng tadhana. Nais kong tandaan ninyo na ang pag-ibig at pagsasakripisyo ay hindi kailanman kahinaan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang hinahayaan nating manalo ang mga nagkasala sa atin, kundi ito ay ang pagpili na palayain ang ating sarili mula sa kadena ng puot upang mahanap ang tunay na kapayapaan. Ang pag-asa ay parang isang munting kandila sa gitna ng madilim na silid. Gaano man ito kaliit, kaya nitong itaboy ang pinakamalalim na kadiliman. Bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong iwanan kayo ng isang tanong na maaari ninyong pag-isipan. Sa inyong palagay, karapat-dapat ba ang naging wakas ni Eustace at Doña Remedios? O kung kayo ang nasa kalagayan ni Amaranth, kaya nyo rin bang yakapin ang kapayapaan at talikuran ng ganap na paghihiganti? Sana ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito na buong puso naming inihanda para sa inyo. Kung ang kwento ni Amaranth ay nag-iwan ng marka sa inyong mga damdamin, huwag kalimutang i-like, mag-comment at i-share ang ating video. Ang inyong bawat suporta ay nagsisilbing inspirasyon sa amin upang magpatuloy sa paghahabi ng mga kwentong magbibigay ng aral at pag-asa sa bawat Pilipino. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay at pag-ibig. Maraming salamat at nawa ay laging maging maliwanag ang inyong landas.